umaga po sa ating lahat. Magsisimula na po ang regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay hinihiling na tumayo. Salamat po. Ang ating pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, ganoon din po sa ating ibang mga kasama at bisita, sa ating pong kalihim. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat. Tayo po ipanandali ang tumungo at ibigay po natin ang presensya sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagkumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagkapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Philippine National Anthem po. Pakitaas po ang kanang kamay para po sa the Councilor's Creed. I am the Philippine Councilor, mandated by law to enact measure and ordinance that rebound to the general welfare of my constituent in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. And as I treat the pathways of local legislation, may the Almighty God, my mind and my heart, that I shall be true to my constituent and to the Filipino people. Magandang umaga po sa lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating mga kasama, ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Pinababatid po sa atin na ang ating pong kasamahang si Konsehal Jose Jonas Frondoso po ay naka-zoom po. Ano po? Katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan, Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Nobyembre 24, 2025. Ipinababatid po ng kalihiman na ito po ay naipadala na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehalis ng bayan sa kanila pong email. Kung kaya po hinihiling ko na po ang pagpapatibay nito kay kagalang-galang Vicente S. Salumbidas IV. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides.
Magandang umaga po. Maraming salamat po. Kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, at sa ating kalihim, Secretary Bong Tadike. Kung wala na pong paglilinaw o mga nakikitang kailangang iwasto sa ating pong nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na ito'y mapagtibay na. Mungkahi po ng pagtitibay ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ngayon pong araw, ang tatalakayin po natin ay ang resolution po na inakda ng inyong lingkod na humihiling po sa punong bayan Tagkoyan, Quezon, Mayor Carlo Eliazar, na pumasok po sa isang memorandum of agreement kasama ang Mediwalk Cainta para po sa pagbibigay ng mga prosthetic leg sa mga pasyenteng walang paa o naputulan sa bayan ng Tagkoyan, Quezon. At bukod po doon, meron po tayong mga karagdagang mga kahilingan, resolusyon ng ating po mga kasamahan ay ipapasok na lang po nila mamaya po sa ating other matters. At yung ating pong mga hindi natapos na gawain ay nakalista rin naman po, at yung mga for further notice for public hearing ng mga ordinansa. At saka po, meron pala pong dininig kanina na CSO accreditation under po ni renewal po, under po ni Konsehal Joel Enriquez. Yun lamang po, maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Good morning po sa ating lahat, lalo na sa ating Vice Mayor Danny Liwanag. Good morning po. Renewal po ng accreditation ng Lumaka Farmers Association Incorporated ng Barangay Casispalan. Renewal ng ating pong samahan Lumaka sa Casispalan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Magandang umaga po uli, Mr. Chair. Isa pong kapasyahan o resolusyon na magalang pong humihiling sa ating punong bayan, Mayor Carlo Eliazar, na magkaroon po tayo ng isang kasunduan sa pagitan ng pamahalang bayan ng Tagkoyan, Quezon at ng Mediwalk Cainta. Ang Mediwalk Cainta po ay nagbibigay po ng mga prosthetic legs para po sa mga nangangailangan nito. Meron lamang po ako mga kababayan natin na inaasikaso na, kailangan lamang po ng PhilHealth at mabibigyan po ng libreng prosthetic leg. Kung meron po tayong isang kasunduan sa kanila, ay sa tingin ko po ay makakatulong ito sa mga kababayan nating nangangailangan. Yun lamang po, Mr. Chair. Mukhahe po ng pagiling sa punong bayan na pumasok sa isang MOA sa Mediwalk Cainta para sa prosthetic leg ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Tapos na po natin ang ating agenda. Tayo po ay papasok na po sa other matters. At sa tingin ko po ay mahalaga na talakayin natin yung mga pag-uusapan sa other matters dahil sa isang usapin na napaka-importante ngayon sa ating bayan. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, Secretary Bong, at sa lahat po ng ating mga kababayan na
patuloy na sumusubaybay at nanonood sa teleradyo. Mga kahilingan po ng tanggapan ng Rural Health Unit na makalagda po sa isang Memorandum of Agreement ang ating minamahal na punong bayan na para po maituloy yung para po maituloy ng tanggapan po ng DOH, DSWD at LGU ang naumpisahang pong gawain noong pong mga nakaraang taon na magbababa po ng pondo sa ating pamalang bayan. Ito po ay ito po yung tatlong ahensya, Department of Health, DSWD at Local Government Unit para po sa implementasyon ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project na kung saan po ang bayan ng Tagkawayan ay laging kinikilala at binibigyan po ng pondo para po sa iba't ibang programa para po sa ating kalusugan ng ating mga kababayan. Para po sa Philippines Multi-Sectoral Nutrition Project, PMNP, mungkahi po mapagtibay ng kagalang-galang konsehala Revie Masangkay ay pinangaluhan po ng kagalang-galang konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa ating mga kasamahang konsehal ng Bayan ng Tagkawayan. Good morning din po at sa ating Secretary, Sec. Bong Tadike. Dahil po sa tumataas na bilang ng ating mga vehicular accidents dito po sa ating bayan, particular po sa Barangay San Vicente, kahapon lamang po ng umaga ay meron na naman pong aksidente. Tayo po ay direktang nag-akda ng isang resolusyon. Ang resolusyon po ay kahilingan kay Engineer Rodel O. Florido, District Engineer, DPWH Quezon 4th District Engineering Office, Kumaca, Quezon, na maglagay ng mga rumble strips at mga babalang signage sa bahagi ng National Road sa Barangay San Vicente, Taguen, Quezon. Ang kahilingan po ito ay susog at kaagapay po sa ating nakaraang resolution na yung atin pong bilang paggunita sa mga naaksidente po sa kalsada at bilang kumbaga ay pagbibigay ng information sa ating mga sectoral na maayos po ang kalsada ng Quirino Highway. So sana po ito pong resolusyon ay maaprubahan po ng Sangguniang Bayan at direkta pong maibigay agad sa ating pong nabangkit na District Engineer. Mungkahi po para sa Port DEO, headed by District Engineer ng DPWH ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Kaunting paglilinaw po at karagdagang impormasyon. Base po sa ating mga nakaraang pagpupulong at nakalagay po sa minutes, ay meron po tayong kahilingan na magkaroon po ng consultation at maimbitahan po sila dito. Hindi naman po ito pagtutol sa resolution, ay ako po sumasang-ayon. Kaya nga lamang po mayroon tayong standing sentiments na makadaupang palad natin ang mga concerned agency sa bagay pong iyan. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Pwede naman natin i-imbita yun. Pagtibayan na rin natin yung follow-up kasi ang sabi ay susog resolution. So pinangaluhan po ito ng
Sorry po. Pwede po bang bigyan ko ng konting kasagutan ang concern po ni Kagalang-Galang Con Sandro Sandro. Ito pong resolution ay kahilingan po na malagyan na po ng rumble strips. Yung dinadaanan po sa ating kalsada, yung yung giting-giting na para maging alerto po yung ating mga drivers. Dito po ito ilalagay sa kung saan mahaba po ang lusungin. Magsisimula po ito dito sa Barangay San Agustin ng Barangay San Vicente para po mabigyan ng kumbaga ay magising nga ang ating mga drivers dahil ito pong kalsada na ito dito po kasi nag-start yung ating kumbaga may mga instances po kasi ang mga driver nawawalan daw po ng preno ang mga trucks or particular po ang mga trucks at iba pong mga sasakyan. At dito rin po natin ang content po ng ating resolution, dito rin po natin ipapalagay ang ating signage na babala upang malaman ng ating motorista na simula sa kalsadang ito, sa tapat po ng Barangay Sitio San Agustin, Barangay San Vicente, ay magsisimula ang mahabang lusungin. So bibigyan po sila ng babala na i-check ang kanilang brakes at magdahan-dahan. Yan lang po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Again po, ang inyo pong lingkod ay walang pagtutol sa resolusyon. Ang atin lamang po ay makada upang palad yung concerned agency. Ang bawat miyembro po ng Sangguniang Bayan ay makapagbigay din ng insight. Lalo tigit po, andyan po ang ating minamahal na Konsehal ng Bayan, Konsehal Bomel Divero, mga knowledgeable po pagdating po sa ganyang senaryo. Yun lang naman po yung aking karagdagan patungkol sa bagay na yan. Maraming po salamat, Mr. Chair. Matapos po ang pagdadagdag ng Kagalang-Galang Konsehal Sander Sandro ay pinangaluhan po ang mungkahi ng Kagalang-Galang Konsehal Rachel Eliazar ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Isa rin po. Isa rin po sa sanhi ng aksidente sa National Road. Ang mga sirasirang kasada po nagiging dahilan po para umiwas ang mga motorista at nagkukos ng accident. Sa kahilingan po ng ating gagalang-galang Mayor Carlo Eliazar kanina na nabanggit sa flag ceremony, tayo po ay nag-akda ng bukod na resolusyon ng pagsuporta sa isang panawagan. Ito po ang titulo, Resolusyon ng pagsuporta sa panawagan ni Camarines Norte Acting Governor Joseph Ascutia sa DPWH Quezon na ayusin ang mga sirasirang kalsada sa kahabaan ng Maharlika Highway at ni Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Legacion na bigyan ng prioridad ang pag-ayos ng Andaya Highway. Ito naman po ay nadadaanan din po ng ating mga constituents. Mungkahi po ng pagsuporta sa nabanggit na mga kagalang-galang na personalidad ng Bicol Region ay pinangaluhan po ito ng nagkakaisang Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Okay lang po ba? Kagalang-galang na tagapangulo, okay lang pong sunod-sunodin ko na po ang iba pang resolusyon. Maraming salamat po. Sa ilalim naman po ng Environment Protection and Natural Resources and Energy, meron po tayo ditong isang resolusyon. A resolution interposing no objection and endorsing the development, construction, and operation of the proposed Taguen Solar Power Project Phase 1 of SLG Renewable Energy Corporation located in Barangay Candalapdap, Municipality of Tagkawen, Quezon. Ito po kagalang-galang tagapangulo ay yung nag-present po sa atin nung nakaraang linggo. Ano na nga yan? Isang kahilingan po na nag-present po sa atin yung solar power energy po. SLG, ano? Opo, SLG po. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar para po sa paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, nais ko lang itanong sa atin pong author ng resolution. Noon pong nakaraan na nag-present sa atin yung SLG tungkol po sa solar, napag-usapan po doon na sila ay tutungo muna sa Barangay Candalapdap para magkaroon ng isang consultation. Nais ko lamang pong itanong, Mr. Chair, kung natuloy na po ba yung consultation na kanilang sinasabi. Hindi ko po masasagot at pasensya na po. Sa akin po pagkakaalam ay hindi ko po na follow up.
Pero ito po kasing nire-request nilang resolution ay isa lamang naman pong requirements sa mga requirements na kanilang kailangan. Siguro bukod na usap po yun at hindi kailangan yung requirement na makausap po ang Barangay Candalapdap para po tayo ay magpasa ng resolution na ito. Ipinangako naman noong kanilang tagapagsalitang abogado yan, ano? Yes po. Si attorney. Opo. So, Sige po, Mr. Chair. Yan lang po. Thank you. kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Ito po yata yung magkaibang kumpanya. Yung binabanggit po ni Consiala Richelle ay para sa windmill. Opo. Yung binabanggit po ni Consiala Leo ay yung sa Candalapdap SLG. Yes, Magkaiba pong kumpanya ito. Ano po, Opo, Mr. magkaiba Chair? po. Magkaiba po itong kumpanya. Magkaiba po. Kaya po yung concern po ni Consial Leo ay tama naman. Kaya lang dun po yung sa nakaraan nating meeting, SLG po. So ito po ay ibang kumpanya para po sa kabatiran ng lahat. Ay tutuloy ko na po, Mr. Chair, ang aking paglilinaw if you may allow me, please. Yes. Thank you, Mr. Chair. Dito po sa request for resolution of support and no objection for the development, construction, and operation of the Tagkawen Windmill Power Plant or right-of-way. Ang inyo pong lingkod, muli, kapares po ng stand ko nung nakaraang session tungkol sa SLG na gagawin naman po sa Candalapdap ay wala naman pong pagtutol. Paglilinaw lamang po dito sapagkat ito po ay no objection. No objection po ang resolution and support coming from Sangguniang Bayan at may nababanggit pa po ditong right of way. Tanong ko lamang po, Mr. Chair, sa may akda po nito. Muli po, just to put it in record, hindi po ako tumututol dito. Paglilinaw lamang po at mungkahi na baka po pwedeng dinggin muna natin ito sa committee level para kung mayroon pang mga ilang katanungan ay mas lalong maigting yung suporta natin sa hinihiling na support. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Apo, maraming salamat po kung sa iyong kahilingan, Consador Sandro. Pero ito pong SLG company na ito ay nag-present na po sa ating nung nakaraang linggo. Sana lamang po ay nai-address na po natin ang ating concern sa kanilang presentation. Sa ngayon po, kung ito po kasi ay talagang kailangan ng maibigay sapagkat para po makapag-start na sa kanilang proyekto. Ito naman po ipapaliwanag ko lang po na ito hindi nakakasima sa ating environment. Katunayan po ito ay renewable energy. Kumbaga mababawasan ang pollution at ang emission ng gas na nakakasama sa kalusugan. So kung ito po hindi maaprubahan ngayon ay sige lang po at atin pong isasangguni din kay Sir Glenn na muli po silang maimbitahan sa kahilingan ni Consador Sandro. Konsehal Sander Sandro. Po, salamat, Mr. Chair. Is small manifestation lang po. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Malaki pong usapin niyan sapagkat sa bayan po ng Atimonan, Lukban at sa Banahaw po ay kasalukuyan pong stand yan ng mamamayan kung saan masusi pong tinitingnan lahat ng anggulo. Ito po ay kapares po sa atin. At dito po sa bagay na ito ay nababanggit po ang mapa paikot sa Busigon, Landing, Tabason, San Francisco, Santo Tomas, San Vicente, Mahinta, San Diego. Bago po ang ating no objection bago po ang ating no objection and support of approval sa mga barangay pong nasasakupan na lalatagan nito ay nagkaroon na rin po ba ng consultation? Pauna po na inaprubahan natin sa SLG nung nakaraan na hindi pa rin po sila nagkakaroon ng barangay consultation. Yun lamang po, for the record again, Mr. Chair, hindi po ako sa hindi sumasang-ayon, masusing pag-aaral lang po ang aking kahilingan. Maraming po salamat. Mr. Chair, if I may. Please proceed. Thank you very much po. Matituloy ako nalito na. Kasi ito pong FYI po, for your information po, Demeter is different from SLG. Ito pong Demeter po ay humihiling lang po muna sa atin na sila'y makadalaw dito.
yung pong ipinapasok po yata ni Consel Rachel ay yung nagpunta na rito at nagpaliwanag na sa inyo na SLG. At hindi po wind power po yun. Yun po ay solar. So, ibig ko lang po sabihin, baka pati ho ako, sorry po, yung communication po ay different. Ngayon lang po ito natanggap ng Secretariat. Yung SLG po, yun po yung nag-present dito last. Apo, so we need to be we need to be specific kung alin po yun. Yung pinapasok po, as I heard, SLG. Yes po. Yun po itong Yes, Demeter hindi pa po natatakel. Okay po? Tinanong ko kanina kung SLG nga yung kaya naglinaw ang kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Naglinaw din naman ang kagalang-galang Konsehal Sander Sandro na magkaiba daw. Magkaiba. Mr. Chair, ito po yung kaparehas na nasa GC natin. 5 minutes recess. Maligayang pagbati mula sa matatag, marangal at magiliw na bayan ng Tagkawayan. Ang Tagkawayan ay isang first-class municipality ng Quezon Province. Kami po ang nagsisilbing gateway ng Calabarzon at Bicol Region dahil kami ay nasa tri-boundary ng mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa lawak na 53,435 na hektarya ng land area, base sa 2024 data, ang aming populasyon ay umaabot na sa 54,709 na mga residente na kung tawagin ay Tagkawayanin. Ang aming munisipalidad ay binubuo ng 45 barangays. Alam niyo ba na ang pangalang Tagkawayan ay nagmula sa salitang Tagakawayan o from bamboo? Bilang pagpupugay sa nakasanayang paggamit ng kawayan ng mga unang nanirahan dito ng mga Aitas o Agnas. Patuloy ang paglago ng aming ekonomiya. Mayroon na ngayong 1,188 na rehistradong business establishment dito na nagbibigay ng mahigit 1,985 na trabaho sa mga Tagkawayanin. Kasama na ang dalawang malalaking fast food chains, ang Jollibee at McDonald's. Dahil dito lumalaki ang gross sales, capitalization at revenue ng LGU. Malaking bahagi ng ating labor force ay nasa agriculture at fishery sector na may 65.45%. Ang services at new renewal business sector ay may tig 17%. Isang malaking tagumpay ang pagbaba ng poverty incidence mula 20.9% noong 2018 at naging 4.3% na lamang noong 2021. Patuloy pang pinahuhusay ang access sa basic utilities. 95.5% ng mga households ay may access na sa elektrisidad, habang 92% naman ang may access na sa tubig. Patuloy din ang pagtiyak na maganda ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng 49 public schools, 4 na private schools, 4 na technical vocational schools at isang tertiary school. Higit ding pinagaganda ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Maria L. Elizar General Hospital, isang tertiary-level government hospital dito sa Tagkawayan. Sa kasalukuyan, mayroon na ring 125 health personnel sa public at private sectors sa nasasakupan ng ating bayan. Upang mapabilis ang transaksyon, isinasagawa naman taon-taon ang Business One-Stop Shop para sa mabilis na pagkuha at renewal ng business permits. At dahil sa mga patuloy na pag-unlad na ito, nagkamit ang Tagkawayan ng iba't ibang mga awards sa mga paligsahan sa lalawigan ng Quezon. Pinagtibay natin ang paghahanda laban sa mga natural disasters. Mayroon na tayong 38 public evacuation centers, 5 ambulances at 2 fire trucks. Mayroon din tayong 226 trained responders at gumagamit ng Smart Infocast para sa mabilis na weather at disaster advisories. Ipinatutupad din ang sanitary system para sa waste segregation, recycling at material recovery. Gumawa rin tayo ng LGU website para sa easy access sa impormasyon at serbisyo. 53% ng mga residente ay may access sa internet at marami ng free wifi sa mga barangay. Nagkaroon din ng mga online payment facilities para sa mas mabilis na transaksyon. Ang pinakabagong inobasyon ay ang eConnect, kung saan pwedeng i-convert ang plastic bottles sa Wi-Fi access sa isang pampublikong pasilidad ng isa sa mga barangay ng Tagkawayan. Ang lahat ng mga datos na ito ay sumisimbolo sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Sa tulong ng ating punong bayan, Mayor Luis Oscar P. Eleazar, Vice Mayor Danny Liwanag at ng Sangguniang Bayan, at lahat ng katuwang sa serbisyo upang makamit ang mas matatag, marangal at magiling na bayan.
at para laging okay sa TK. Mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, tayo po ay magtutuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsyala Rachel Eliasar. Umaga po ulit, Ginoong Tagapangulo. During break po ay nagtanong po tayo sa ating EA kung saan po ay ina-assist ang proponent ng solar power at solar energy, ang SLG, na i-consult na naman daw po ito na sa Barangay Candalapdap. Pero majority naman po ay gusto ang project, yung solar energy po, powered energy. So, kayo po ang magdedesisyon kung ito po ay maaprobahan o kung may iba pa pong additional na mga kailangan ng permits, ay maaari naman po nating hilingin bago tayo makapag-approve ng kahilingan ng SLG na ito. Kagalang-galang Konsehal Port Salupides. Maraming salamat po. Baka po pwedeng conditional approval, pwede po ba yun? Aaprubahan po natin pero ilalabas po yung mga dokumento kapag na-comply na po nila yung kailangan pong requirement. Pwede po ba yun? Medyo mahirap pa tayong pumasok. Siguro ganito na lang mga kasama, medyo maaga pa rin naman na aprubahan natin yung mungkahi. Bigyan na lang natin ng kung naaprubahan na ito, makikisuyo na lang sa ating kagalang-galang Konsyala Rachel Eliasar na makuha natin yung sinasabing pagsang-ayon ng mayorya ng pamunuan ng Barangay Candalapdap kung maaari sa may mungkahi. Ako na po magmumukha. Kaysa conditional resolution. Please go ahead, kagalang-galang Konsyala Rachel Eliasar. So, gano'n na lang po, imungkahi ko na lang po na makuha po yung, kumbaga ay resulta ng presentation ng kumpanyang SLG sa Barangay Candalapdap kung sila ba ay nakakuha ng majority vote na pwedeng pagtayuan ng Barangay Candalapdap ng solar-powered energy. Kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay. Maraming salamat po. At karagdagan din po sa atin pong proponent ng resolution, makapag-request po ng certification from the Office of the MPDC, certifying na yung lugar po ay declared as industrial zone. At ganun din po kung nakapagdaos po sila ng barangay consultation, endorsement po ng Sangguniang Barangay na ang Sangguniang Barangay po ay nagpapatibay ng isang resolution na pumapayag na makapagtayo ng solar energy sa Barangay Candalapdap. Salamat po. Kapag ito po ay kompleto na, ay 100% po tayong susuporta sa iaakdang resolution ng ating pong kagalang-galang na konsehal. Salamat po. Noted po, Cons. Revia Aquino Masangkay. Salamat po. So, ang resolution po ay atin munang pansamantalang ibinbin hanggang kabilang session natin para sa sinihinging dalawang karagdagan na kahilingan ng ating mga kasamahan. Maraming salamat, kagalang-galang Konsyala Rachel Eliasar. Isa pa po kagalang-galang na Ginoong Tagapangulo. Ito po ang nagbigay sa atin ng kauntiang kalituhan kanina. Ito po ang kahilingan pong resolution, resolution of support and interposing no objection for the development, construction, and operation of the Tagkawayan Wind Power Project and or right of way. Ito po yung kaninang katanungan ni Consander.
Ito po ay, sa tingin ko po ay kailangan po natin sila munang ipatawag ang company na humihiling po ng resolusyon ito para po magbigay ng briefing sa atin kung ano po yung kanilang pinopropose na project. At ang sa pagkakaalam ko po kasi ito ay offshoot na ng Philippine Geothermal Production Corporation na sa project na ilalagay sa Barangay Casispalan. So ang hinihiling ko na lang po ay maimbitahan po ang Demeter o PGCP upang magsagawa ng briefing sa susunod na sesyon ng Sangguniang Bayan. Mungkahi po na atin pong maimbita ang PGCT Demeter para po sa mga windmill sa propose itayo sa bayan ng Tagkawayan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rivi Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Ito po ay konting paglilinaw lang. Kanina medyo kaya nagkagulo doon sa mga katanungan kay Konsehal Rachel. Maganda ho siguro pag nandito yung mga iniimbitahan natin, doon na natin itanong yung mga itatanong kasi sorry po, baka hindi nasasagot ni Ma'am Rachel kasi ang mayroong kaalaman sa katanungan na isasagot yung pong mga nagpo-propose ng project. Tulad po nung tinatanong kanina ni Konsehala Rivi kung ito daw po ba ay na-convert na from agricultural land to commercial land. Sana nandito naman sila nung mga nakalipas na linggo. Sana doon na natin maitanong para po siguro para mas malinaw. Ano po ba? Maraming salamat po. Thank you po. Bye. Kagalang-galang Konsehala Rivi Masangkay. Maraming salamat po. Nung nakaraang Lunes po ay itinanong ko po yan sa proponent at sinagot. Ngayon po, kaya po ipinaalala ko ngayon ay dumaan ang 1 linggo. Inakala ko na nag-submit sa ating secretariat. Kaya po tinatanong ko. Pero yan po yung itinanong ko na doon sa ating mga panauhin. Okay. Salamat po. So ito naman po ay pag-imbita pa lang doon sa nasabing kumpanya. Matapos po ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Rivi Masangkay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang pag-iimbita po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, Mr. Chair, sa akin po mga kagalang-galang na konsyalis ng bayan ng Tagkawayan. Isang magandang umaga po. Congratulations po sa ating bayan. Una-una sa pamamahala po ng ating iginagalang Mayor Carlo Eliazar sa patuloy na pagyabong at pag-aagawan ng mga investor para sa bayan. Kaya po, ang inyong lingkod ay nag-aakda ng isang kautosang pambayan na gawing industrial lot ang lahat ng kinatatayuan ng tower ng NGCP sa nasasakupan ng bayan ng Tagkawayan. Alinsunod po dito kasi lahat po na nagpo-propose ng ating mga power plant, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, lahat sila po ay dyan kukonekta. Pero hanggang ngayon po, wala pa pong conversion ang lahat ng tinatayuan ng NGCP o ng tower ng NGCP para dito sa ating bayan ng Tagkawayan. Una pong pagbasa sa proposed ordinansa ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehala Rivi Masangkay, kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides at kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar at kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Salamat po. Kagalang-galang Konsehala Rivi Masangkay. Maraming salamat po.
mayroon pa po palang kahilingan na ano ko lang, na lito kanina. Ito po ay kahilingan din po ng RHU na muli pong makaperma ang ating minamahal na punong bayan para po sa Municipality of Tagkawayan, Quezon, at ganun din po ang sa panig po ng Department of Health sa kay Dr. Voltaire Guadalupe na makaperma po sa Philippine Multisectoral Nutrition Project, PMNP, Service Level Agreement, na kung saan po ay wala naman pong kaakibat na pondo na may kinalaman po ang ating pamahalaang bayan dito. Ito po ay tungkol sa pag-i-implement po ng extension project ng PMNP. Salamat po. Resolution po para sa paglagda ng ating kagalang-galang na punong bayan para po sa PMNP extension ay at pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin po itong pinagtitibay. Isa pa pong Kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay. salamat po. Isa pa pong resolution na kahilingan sa atin pong kagalang-galang ng Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon, na bigyang prioridad at isailalim sa mabilisang pagpapagawa ng Quirino Highway upang matugunan ang lubhang pagkasira at perwisyo sa mga mamamayan at maraming buhay na po ang kinitil na ating mga kababayan, sapagkat ang Quirino Highway ay pangunahing kalsada na nagsisilbing pangunahing rota ng transportasyon ng mga residente, manggagawa, negosyante, magsasaka at mga dumadaang patungong Bicol, Bisaya at iba't ibang lugar na dumadaan po dito, kagaya po ng mga mabibigat na mga truck na nagdudulot ng aksidente. Kung kaya po humihiling at sinusuportahan din po natin yung mga nakaraang resolution ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel na mapabilis at ang pagpapagawa ng Quirino Highway dito po sa ating Maharlika Highway. Maraming salamat po. Resolution po para sa kagalang-galang na kalihim, Vince Dizon ng DPWH ay pinangaluhan po ng kagalang-galang ng lahat ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Total, meron naman po talaga tayong hinihiling na mga kahilingan dyan sa pagpapasaayos po ng kalsada sa San Vicente, dyan sa ating National Highway. Hindi ko lang po alam kung kanino ko dapat ito i-address itong aking kahilingan, na kung maaari po sana ay magkameron man lang po sana ng checkpoint doon po sa may San Agustin sa San Vicente, isang checkpoint po doon na para pansamantalang i-hold yung mga truck, para hindi naman para i-hold para lang sila ay payuhan na ma-check yung kanilang mga brakes, yung kanilang sa makina, at magkameron po sana na strict na pagpapatupad na 30 kilometers per hour lamang po sana ang kanilang takbo pasimula po dun sa palusong ng San Vicente hanggang Santa Cecilia. Hinihiling ko po sana magkameron din ng checkpoint dito po naman sa may Santa Cecilia para man namomonitor po yung speed limit ng mga sasakyan dumadaan doon. At sana po ay ito po ay isang suggestion lang po, baka sakali pong ito ay makakatulong para maiwasan at mabawasan man lang ang aksidente nangyayari. Dahil po pag mabagal ang takbo ng sasakyan, siyempre mas hindi sila makaka-aksidente. Yun po ay kahilingan habang meron naman po talagang resolution para sa pagpapaayos. At
palagi ko po ito yung makakatulong sa ating mga motorista, lalo-lalo na po dun sa mga tricycle driver nating mga na-accident. Maraming salamat po, Vice. Thank you po. So may kahilingan po, hindi lang niya alam kung saan daw po i-address, ay i-address na lang po natin sa HPG. Opo, opo. Karagdagan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Napakaganda pong kahilingan, pero kanina lamang pong umaga, during flag ceremony, ay ito po ay naipakisuyo na ni Mayor Carlo sa kinaukulan na maglagay po ng traffic enforcers doon kung saan nagsisimula ang mahabang lusungin. Kaya yun po ay karagdagang kaalaman lang po sa ating mga SB members. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Po. Thank you po, Vice. Vice, hindi ko lang po alam eh. Pwede po ba tayong maglagay doon ng signage antimano? Urgent, ngayon na merong speed limit lang pasimula doon sa San Vicente na yun up to Santa Cecilia. Ito po yung katanungan ko, hindi ko po alam kung tama o mali, ano po. Kung pwede po na may speed limit doon, para lang po talaga mabigyan ng precaution yung mga driver. Hindi ko po alam kung ito po ay pwede o hindi. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Bagamat ako po ay sumasangayon sa minumungkahi ni Konsehal Joel Enriquez, kung hindi po ako nagkakamali, katulad ho ng hindi natin maipaayos ang National Highway dahil yan po ay under ng DPWH, kahit po gustong-gusto na natin ipaayos, ay sa tingin ko po hindi rin yata pwede na tayo po magdidikta ng speed limit dahil parang sila po nagdidikta niyan. Technically po ay pag-aari nila yan ng national na dumadaan lang sa ating bayan. Kaya gusto ko rin pong linawin yun para at least alam mo ng ating mga kababayan na bagamat yan po ay sakop ng ating bayan na hindi natin magalaw-galaw dahil ang may jurisdiction nun ito ay DPWH. Pero ganun pa man ho, baka pwede nga po tayong sa abot ng ating kakayahan ay maglagay man lang ng mga signage at saka ilaw. Kung maaalala po ninyo, kahit naman po nung ilang taon na po nakalipas, simula po nung maging konsehal ako, naririnig ko na po na meron na po tayong mga laging minumungkahing resolusyon. Maglagay ng ilaw, maglagay ng rumble strip. Ewan ko lang po kung napapakinggan nila. Yun lamang po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Dahil nga po sabi ni Consport ay hindi natin jurisdiction yun, ano? Hindi po ba pwede tayo kumonsulta sa DPWH at ipaalam natin na napaka-dangerous nung lugar na yon para siguro ay magkameron sila ng idea na pwede, baka maalagay nila sa isip nila na pwede sila maglagay doon. Sa suggestion natin, mga kababayan dito sa Tagkawayan, dahil napaka-prone area, napaka-delikado po nung area. So, yun lamang po, maraming salamat. So doon po sa pakikipag-ugnayan, maidagdag ko lang, katulad ng ginawa ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar sa ating mahal na punong bayan, before pa mangyari yan, kung natatandaan nyo, ay tayo po ay nakipag-ugnayan na sa DPWH na makapaglagay ng mga early warning device. At kung natatandaan nyo, ang naging kasagutan noong kauna-unahan pa ay nagsalagay ng ilaw dahil sa tugon na madilim, ay inuna lang itong pinakang sentro plus yung dalawa na warning lights. So dahil po sa tayo ay nag-ata sa ating kalihim na makipag-ugnayan agad-agad sa ating mahal na punong bayan dahil ayaw naman nating makalampas, tayo humingi ng pagsang-ayon. Kaya una, yung resulta noong kay kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar, pansamantala habang iniintay yung tugon ng ating DPWH, kasi hindi naman agad-agad natin madiktahan na ipagawa ASAP ang paglalagay ng traffic enforcer reminding doon sa mga bago at mga datihan ng dumadaan. So nandun na po lahat yan. Let it be, paano na lang natin yung desisyon ng ating punong bayan na makapaglagay doon. Siguro kasunod na yung mga sinasabi nating mga early warning device.
Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Karagdagang resolution po ito sa nagbabaga na DPWH. Mr. Chair, ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan na humihiling sa DPWH pa rin na baka po maaari na mabigyan tayo ng ang bayan ng Tagkawayan ng isang weighing scale patungkol po sa mga tracking. Alinsunod po ito sa Republic Act 8794 o Anti-Overloading Act na dahil sapagkat Mr. Chair, ang overloading po ng isang truck o isang vehicle ay isa po sa nagsasanhin yan ng pagka-loss ng brake. O kaya po humihiling tayo sa DPWH na baka sakali po mabigyan tayo dito sa bayan ng Tagkawayan ng isang weighing scale para po sa mga tracking at iba pa pong sasakyan na pwede pa po doon na masukat ang kanilang timbang sa isa pong strategic na lokasyon. Yun lang po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa weighing scale ng sa mga sasakyan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Porge Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Ang lahat po ay may puso at malasakit para po sa ating mamamayan at nakapagbigay naman po ng kanilang mga opinion. Karagdagan lamang po, Mr. Chair, sa departamento naman po ng LTO, ang inyo pong lingkod ay humihiling ng report galing po sa LTO at mabigyan po sana ang Sangguniang Bayan patungkol po sa kanilang accomplishment. Baka po ay more on or 80% ng focus nila ay nasa bayan or nasa tricycle, ay baka nakakaligdaan ay sakop din po nila ng LTO ang bagay na ating binibigyang pansin. Maraming po salamat, Mr. Chair. Mungkahi po para naman sa tanggapan ng LTO ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Porge Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kasunod po ng panawagan ng ating mga kababayan hinggil ho sa kondisyon ng ating national highway. Yung mga mungkahi po ngayong araw ay sana po ay ating pag-isahin at talagang kalampagin na ho natin ang DPWH dahil marami na po talaga ang buhay na nawawala. Kung kaya't ako po ay humihiling ng isang resolusyon, hindi na nga lang po hiling ko, baka kung pwede na po tayo mag-utos na humikayat at humingi po sa DPWH ng ulat para po sa kalagayan ng pagkukumpuni at pag-ayos ng Quirino Highway, lalo tigit sa nasasakupan ng bahagi ng Tagkawayan, Quezon, at magpaliwanag kung bakit matagal at naaantala ang pagkukumpuni ng ating pong highway. Hindi lamang po sa Tagkawayan, kundi po sa buong Quezon ay talaga pong medyo ang tagal pong naayos. So, sana po ito pong kahilingan na ito, kasama po nung kahilingan ng ating mga kasamahan, ay maipaabot po natin sa kanila at talagang maiparating po natin ang damdamin ho ng ating mga kababayan na hirap na ho sa kondisyon ng ating highway. At naiintindihan naman po natin sila dahil tayo rin po ay dumadaan dito. Kung kaya po sana po ay mapagbigyan na po tayo ngayong panahon na ito ng DPWH. Maraming salamat po. Muli po karagdagang kahilingan para sa DPWH ay pinangaluhan po muli ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay. Salamat po. Ito po ay may kinalaman sa inakdang resolution ng Sangguniang Bayan noon pong May 19, 2025 na ang author po ay ang inyong lingkod
para din po sa DPWH. Follow up po ito. Ito po yung kapasyahan. Kapasyahan bilang 111 series of 2025. Kapasyahang magalang na humihiling sa DPWH Quezon, 4th District Engineering Office, Gumaca, Quezon, na agarang matambakan ang malalim na parte o yung pong shoulder o tabi ng kalsada sa Quirino Highway na nagiging sanhi po ng mga aksidente. Ito po ay noong po ang May 19. Ngayon po ay December 1 na. Kaya po mas lumalim pa po yung shoulder dito po sa ating sa Quirino Highway. Kaya po ang Sangguniang Bayan ay masidhing nakikiusap, humihiling na bigyan ng pansin ang Quirino Highway na agaran pong mapatambakan para po sa mga motorista na dumadaan dito. Salamat po. Follow-up resolution ng kagalang-galang Konsyala Revy Masangkay na may pitsada, May 19, 2025. Follow-up resolution, pinangaluhan ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Idiniin ko po yung follow-up. Dahilan sa mayroon pong paglilinaw laang na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan ang mga nanunungkulan. So ito po yung sinasabi natin na hindi naman tayo umakto pagkatapos ng mga nakalulungkot at kahindik-hindik ng mga pangyayari sa daan. Yun laang po. Kaya po aking in-stress yung May 19, 2025. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat, Mr. Chair. Dagdag lang po bago po sa aking punto. Sadya pong totoo at naniniwala po ako sa inyo sapagkat ang lahat naman po ay talagang may due process na dinadaanan at naniniwala rin po ako na hindi naman po nagkukulang ang lingkod bayan ng local government of Tagkawayan. Mr. Chair, medyo lalagnatin na po yata ang DPWH sa atin. Medyo maiba naman po ako. Mr. Chair, ito naman po ay concern from concerned citizen po ng Barangay San Diego. Patungkol po sa National Irrigation Administration kung saan meron daw po dong proyekto ng para pang beneficiary po ay Farmers Association of Barangay San Diego kung saan ay hindi daw po napakinabangan ang nasabing proyekto at humigit kumulang nasa 5 milyon daw po ang pondong inilagak. Ang inyo pong lingkod ay ibinaboses po ito sapagkat ipinarating lang po sa akin para po tayo ay hindi naman mawikaan nga na tayo ay hindi nagtatrabaho sa mga concern ng ating mga kababayan. For the record po, sa komitiba po kung saan po ito papasok ay atin pong mabigyan ng pansin at para po may maisagot din po tayo sa mga ganitong concern. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Sa committee ba yan ang kagalang-galang Konsyala Revy Masangkay? So address the committee of Honorable Councilor Revy Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, Tagapangulo. Ako po sana'y mag-i-inquire dito sa Committee of Environment kasi masyado po akong nalilito. Kanina po, ang tinakil natin ay yung solar farm na gagawin sa Kandalapdap. Ngayon, nakita ko na naman po ito, windmill naman. Saan po ito? At yung isa naman po, geothermal, ay saan naman din po ito? Nung nakaraan sa kaalaman ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero ay kasama ang ating executive secretary ba? Executive assistant na si Sir Glenn, kanya pong sinabi before yung ating mga bisita ay marami nga daw po kasi may mga nauna at baka nga daw po itong panghuli ay maging fourth player. Na fourth player kung ituring niya ay maging
player kasi ito ang may kahandaan. Una, ito yung may acquire na ng property na pagtatayuan. Ito namang mga naunang 4 at 3 ay mga nasa ongoing pag-aaral pa. So magkakaiba nga po yan. Kagalang-galang po So, si Mr. Chair, yun po ang nauna po, yung Kandalapdap. Panghuli siya. Panghuli, ang turing niya ay, sabi nga, pang-4 eh. Pero dahil sa kahandaan, may acquired na lupa, 74 yung laki ng kanilang application, pero ang kanilang acquired na lupa ay 105 at ito ay galing na sa industrial dahil ito ay galing doon sa Monterrey. So, mas malamang ito yung sabi nga ng ating executive assistant ay malamang port na dumating maging first player. So, ito po, proposal pa lang itong... Proposal pa lang at windmill. nasa NBITA yung windmill. Thank you po, Mr. Chair. Ayaw mo na magtapag. Kagalang-galang, Konsehal Bumil pati. Sorry po. Kagalang-galang, Konsehala Rachel Eliasar. Sa kabila po ng kalutuhan at sa kabila rin po nung ating mga pinagdadaanan sa controversial na DPWH, ako po ay may inakdang resolusyon. Ito po ay good news naman. Isang resolusyon na nagpapahayag ng pagbati at pagpaparangal kina Senior Girl Scout Maria Bella Juliana Andal at Senior Girl Scout Princess Alia Benvenuto sa kanilang pagkakahirang bilang kauna-unahang Chief Girl Scouts ng Tagkawayan na nagtamo ng karangalan sa Chief Girl Scout Medal Presentation Ceremony ng Girl Scouts of the Philippines. Resolution po para sa pagpaparangal sa mga nabanggit ay pinangaluhan po ito ng lahat ng sangguniang bayan ng wala pong pagtutol. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Isa pa pong karagdagan na resolusyon para po sa pagpapanatili ng kaligtasan po ng ating mga kababayan. Ako po nag-aakda na isang resolusyon sa ating pong ginagalang na punong bayan, Mayor Carlo Eliasar, na dito po sa may parte ng Munhay, sa may una-unahan po na konti malapit sa gate, meron po doong kurbada, ay meron din po doong nasira na portion ng kalsada na, ay pag meron pong pasok, kagaya po ngayon Lunes, marami pong naghihintay na mga magulang na susunduin nyo kanilang mga anak, ay doon din po naghihintay. Kung kaya po minsan na nangyayari, pag galing po ako ng bayan, pag-ahon, nagkakabiglaan po yung papunta naman ng bayan, yung paahon naman po ng bukid. Kaya po sana po sa ating punong bayan, may lapit po ito kung kanino man tanggapan dito po sa ating munisipyo na agaran pong mabigyan ng pansin at mapaayos po yung portion sa may bandang Muntimbara pa po yata. Thank you po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa ating mahal na punong bayan para matingnan muli yung sitwasyon sa may kurbadang yon ng malapit sa Munhay ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kung karagdagan lang po doon sa sinabi ko na follow up din yan kasi ayan po ay kung natatandaan nyo atin ng na-resolution kaya nga nagkameron sila ng bakod. Ang problema, sira nga yung kabaak, paparkingan pa yung may tapat ng mangga. So, cause of traffic accident yung lugar. Ako lang ay masyadong nagugulubihan. Bakit na Kagalang-galang, Konsehal Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Isa pa pong parating sa inyong lingkod ng ating kababayan. Concern po ay sa daan sa Barangay Bamban, Sitio Labak, hanggang papunta po ng Tunton, kung saan sila daw po ay hirap na hirap sa tuwing umuulan. Humihingi po ng pagpaparating ang isa pong taga-Barangay Bamban patungkol sa bagay na ito, Mr. Chair. Marami pong salamat. Resolution yun?
Mungkahi po mula sa concerned citizen ng Bamban, parte ng Bamban Labak pero di siya taga Bamban mismo. Pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, Tagapangulo. Kung maalala nyo po, parang nabinbin po yung usapin natin na magpatawag po ng pulong kasama po ang LTO tsaka PNP. Tsaka po yung sa truck, patungkol po sa mga pumaparadang truck. Maganda po sana, kagalang-galang na Tagapangulo, hihilingin ko po na maimbitahan din ang mga kawani ng DPWH. Pag-isahin na po natin yung usap patungkol sa kaligtasan ng mga ng ating mga kababayan patungkol sa mga dumadaang sasakyan sa National Highway na nasasakupan po ng ating bayan. At kung saan po mag-designate po tayo, kung saan po pwedeng papark ng mga truck, ano po, doon na rin po siguro papasok yung magkaroon ng checkpoint, doon na rin po papasok yung magkaroon ng timbangan, ma-check po yung mga sasakyan. Sana po sa lalong madaling panahon ay magpatawag na po tayo ng meeting. Maraming salamat po. Paglilinaw po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Totoo po yung sinabi natin kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Ngunit, Mr. Chair, may paglilinaw lamang po ako dahil meron po akong mga nakausap na personalidad na nagtatanong po na kung bakit sila daw po ay isa sa pinapatawag doon po sa nabanggit na resolution na for follow-up, doon po sa mga tracking. Yung mga personalidad po na ito, yung nakakausap ko, dito po sa sentro. Nais lamang po nating linawin kung sino po ba talaga yung pinapatungkulan natin na maimbita na may-ari ng mga tracking, yung po bang mga dumadayo sa atin o yung mismong may mga may-ari po ng tracking dito po sa ating bayan. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you po. Kung sino man pong author ng resolution na nabinbin. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Ako po ay natatandaan ko, ako po ay nag-akda niyang resolution na yan na kung maaari ay ating maimbitahan ang taga-LTO, PNP, DPWH. Hindi ko lang ho alam kung yun ho bang resolution na yun na kahilingan na sila maimbitan ay kung sila ho ba ay napadalhan ng ating imbitasyon ng sulat. Para nga ho yan ay di mapag-usapan yun, yung mga kahilingan natin. Yun naman yung sinasabi ni Leo tungkol doon sa mga may-ari ng truck, hindi ko matanda na ako ay nag-resolution. Napatawag din yung mga yun, yung mga may-ari ng mga truck. Sapagkat hindi naman sila katataspulong doon. Ayan po ay nasa minutes po yan. Nasa minutes po yan. Wala ho tayong pakialam doon. Ang sa atin lamang po ay yung mga concerned na agency para ho mapagpulungan kung ano bang magandang gawin, kung ano maging solusyon doon sa problema na yan. Yun lang po. Maraming salamat po. Ibinabalik po natin sa kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Ang katanungan ay sinagot po. Oo nga po, Mr. Chair. Pare-pareho natin hindi alam eh. Ako po yung napagtanungan laang din. Meron po silang receive copy ng letter. Ano pong gagawin natin? Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, siguro po makakapaglinaw sa katanungan. Ako po yata ang nagdagdag nun. Pero po, hindi po yung mga operator ang iniimbitahan ko. Yung mga truck driver. Kung maaalala po ninyo kasi, ang parang usap-usapan nun ay gusto silang paalisin na. Pero sinabi ko po, meron din tayong mga truck driver na kababayan. Alamin nun natin mula sa kanila kung ano po yung sitwasyon na pinagdadaanan nila sa araw-araw na paggampan nila sa trabaho. Para po malaman naman natin bilang sila ay ating kababayan, maintindihan ho natin yung kanilang sitwasyon. Kasi kung maaalala po ninyo, ang usapin po nun ay totally paalisin sila. Pero sabi ko nga po, wala hong napaparadahan ng truck. Nangangailangan din ho niya magpahinga. Nagtatrabaho ho na napapagod. Kaya inimbitahan ko po yung mga truck driver. Ewan ko lamang po kung bakit napasama ang operator. Yung truck driver lang po sana. Para alam po natin, makahingi ho tayo ng insight kung paano po natin gagawin yung solusyon na yun.
Yun lamang So po. yun naman pong pag-iimbita ay under the committee meeting pa lang yan. So nasagot naman na siguro yung paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo, ay atin na pong tapusin yung topic para doon. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Huli na lamang po, ito po ay imbitasyon sa ilalim ng Committee ng Turismo. Ano po? Magkakaroon po tayo ng Tagwayan Christmas Lights On Ceremony na may temang Alab, Where Light Begins, Hope Shines. Ito po ay gaganapin sa December 5, 2025 sa ganap na ikapito ng gabi sa ating Tagwayan Municipal Freedom Plaza. Inaasahan po ang pagdalo ng ating mga kagalang-galang na mga konselang bayan at sa inyo rin po, kagalang-galang Vice Mayor Danny, sa December 5. Yun lang po. Imbitasyon po para sa Alab, Where Light Begin, Hope Shine. Kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Magandang umaga po sa atin lahat. Karagdagan din po, ako po ay nag-imbitasyon din po sa lahat ng sangguniang bayan, vice, kay mayor, sa gaganapin po namin sa Huwebes na year-end meeting ng mga punong barangay sa JBS Hall po. Year-end meeting po yun. JBS ba? BGS, baliktad. BGS Hall, kay Cons Bomel po. Invitation para po sa December 5. December 4 po. December 4. At 9 a.m. po. 9 Year-end a.m. session po. Napakinig naman po siguro ng inyong iniimbita. Kaya pupupukan ko na rin. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Paggalang po at recall lamang po doon sa ilang unfinished business po ng Sangguniang Bayan. Magalang po ako na umihiling sa mga may hawak po ng komitiba ng aking mga proposed ordinance kung matatalakay po sa kanilang luwag na oras ang spaghetti wires po under ng environment, ang coordination projects under po ng infra, committee chairperson, at yung freedom of information na under po ni Konsyal Fort Salumbidis. Ako po ay naglalambing na baka po sa inyong luwag na oras ay maisama na po natin. Lalo't higit po ang freedom of information ay naipasa na po sa Bayan ng Calawag noong November 12, 2025, third and final reading po. Ako po ay naglalambing sa ating mga kasamahan. Maraming po salamat, Mr. Chair. Noted ng ating kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po. Baka po pwedeng magpa-schedule na po para sa public hearing. Committee muna po. Then, pero pwede na po pwedeng public hearing na po. Maisabay na rin po sa for public hearing ang ating Freedom of Information Ordinance. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Revie Masangkay. Salamat po. Announcement po para sa 4 na administrative ordinance ng Komitiba ng Health and Sanitation. At kachat ko po si Dr. Kevin ngayon lang na inaanyayahan po ang lahat ng miyembro ng komitiba na makadalo sa gagawain pong information dissemination sa December 4 at 9 a.m. sa BGS Hall na makadulo po ang lahat ng bumubuo ng komitiba ng Health and Sanitation sa pangunguna po ng inyong lingkod, kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides, kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar, kagalang-galang Konsehal Angelita Guban at kagalang-galang Konsehal Maria Angela Salumbides para po masaksihan ang pagbibigay po ng informasyon sa 4 pong ordinansa
na nandito naman po sa ating agenda. Hindi ko na po babasahin yung mga ordinansa. Ito po ay walang penal clause, kaya po ito ay administrative ordinance, kung kaya po information dissemination lang po. Maraming salamat po. At bago po ang lahat, bago po tayo magtapos ay hindi po ito resolution. Pasasalamat po sa ating konsehal ng bayan na may puso at malasakit sa pagpapadala po ng mga panambak dito po sa may Riles, sa may kay Cabrera, at doon po sa may San Rafael, doon din po sa may Riles, at ito po ay tinambakan ng magagandang klase pong panambak na hindi po nagpuputik, hindi po na ano. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na konsehal Roberto De Vero. Hindi na po, pagpapasalamat po, hindi na po ordinansa, resolution, at kinig na kinig naman po. Maraming salamat po, Konsehal Bobet De Vero. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Ano lang po, karagdagan lang po dun sa schedule po nung pagpapatawag po natin dun sa mga concerned agency like LTO, PNP, taga DPWH po, na kung pwede po ay sa Wednesday na ng 9 a.m. dito po sa ating session hall. Kasama rin po sana yung lahat ng ating membro ng Sangguniang Bayan para po sa isang consultation. Baka po sikip tayo dito, siguro doon na lang kayo sa kabila maghiram sa ano kasi EMDC po. Pwede po ba? Kasi ilang agency yan, baka may mga kasama pa yung mga kanilang mga staff. Para naman medyo komportable yung inyong pag-uusap-usap. Opo, ID kay SEC po, kung kayo na lang po bahala mag-schedule. So yung schedule ay propose sa Wednesday. Sa Wednesday po. At 9 a.m. Mr. Chair, baka po ako na po ang masyadong medyo gahol tayo doon kasi may mga prior schedule. Siguro gusto naman natin magmadali. Kaso baka naman sabihin ng iba, tutok na. Ay adjust na natin hanggang kabilang sa Biyernes man lang. Okay lang po. Okay. Ilang araw? Kung pwede po sana next week. Opo, kasi po yung magpapadala pa po tayo ng letters sa district office. Next week na. Gagawin pa lang po. Tapos baka po pwede po sana kung papayagan po ako, mas maganda po siguro na sa session sa plenary po natin i-invite. Okay. Kasi po during committee meetings po hindi naman po halos na i-air ng teleradyo. Kung sa plenary po, at least maririnig po ng buong tao kung ano po ang mga pwedeng maitulong po sa atin. Sige, edi pagka Monday na siguro. Next Monday session na po. Next Monday na. Monday. Thank you po, Vice. Kagalang-galang Konsehal Port Chalombides. Paalala po, ang Monday po, sa susunod na Monday ay December 8. Hindi po ba tayo holiday pag December 8? Tuesday. Sa mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa paalaala po ng kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay, ang tatamaan po ng ating susunod na Lunes ay December 8. So tayo po ay move officially sa Martes. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Pag-guide po ako, Mr. Chair, at sa ating pong secretariat patungkol po dun sa final and third reading po ng ordinance ng Barangay Clearance Collection. Dahil next month po ay umpisa na ng BOSS. So, approve na po. At baka po may mga barangay na po tayo nakapag-update na rin ng barangay revenue nila. So, pa-update po. Salamat po. Yes po. It was already submitted po sa Sangguniang Palalawigan for their review. Kagalang-galang Konsehal Port Chalombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong.
Mungkahi po na pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Mr. Chair, for the record lang po, hindi po nabasa yung communication po ng ating punong bayan po, B2 Wing, one of our ordinances po. Sorry po, hindi po nabasa. Teka. Okay po, andito po. May sulat po, the honorable members of Sangguniang Bayan Tagkawayan Quezon through Honorable Danilo Lalunya Liwanag, Vice Mayor Presiding Officer. Honorable members, I respectfully return herewith Ordinance Number 141/2025 entitled Isang Ordinansa naglalaman ng mga nararapat na alituntunin upang mapangalagaan ang mga tao at hayop sa bayan ng Tagkawayan laban sa rabies alinsunod sa Republic Act 9482 na kilala bilang Rabies Act of 2007. Without my approval and hereby exercise my power to veto pursuant to Section 55 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. After thorough review, I have found that several provisions of the ordinance contain legal and practical flaws, making the measure inconsistent with national laws and exceeding the authority granted to the local government unit. Key provisions of concern include, among others, Section 9, Paragraph S, kung may sapat na dahilan upang maniwala na may paglabag sa ordinansang ito, ang Animal Control Officer o ang pulis ay may karapatang pumasok sa anumang ari-arian upang isagawa ang tungkuling itinakda ng ordinansang ito, quote, unquote. This provision authorizes warrantless entry into private property based solely on an officer's belief that a violation may have occurred. This is beyond the authority of LGU to legislate and directly contravenes Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution on the right against unreasonable searches and seizures. A local ordinance cannot create new exceptions to the constitutional requirement of the search warrant issued by a judge. The phrase, may sapat na dahilan upang maniwala, is not equivalent to probable cause as determined by a judge and therefore cannot justify warrantless entry. Warrantless searches and entries are followed only in very limited and strictly construed circumstances, namely hot pursuit, plain view, exigent and emergency circumstances, search incidental to lawful arrest, custom or checkpoint searches under strict limitation, animal control enforcement, does not fall under any this exception. Okay po, Section 9. Shall I read pa rin po lahat? Section 9 po, Paragraph P. Ang may-ari ng hayop na nakumpiska ay hindi pinapayagang ampunin muli ang kanyang alaga mula sa Animal Impounding Center. Ganon din ang mga kawani ng tanggapan ng veterinaryo ng lungsod o tanggapan ng pambayang agrikultor ay hindi pinapayagang ampunin ang anumang hayop mula sa Animal Impounding Center, lalo na kung ang hayop ay tinutukoy bilang mapanganib. Hindi ito maaaring ialok para sa ampon. The provision is stating that owners of the impounded animals may no longer reclaim their pets and prohibiting personnel of the veterinary office or municipal agriculture office from adopting any impounded animal, especially those labeled as dangerous, directly conflicts with Section 17, Paragraph E, Section 9, Paragraph M and N of the same ordinance which expressly provides the modes by which owners may legally reacquire their cats or dogs. Section 17, Kaparusahan, Paragraph E, ang mga nakumpiskang aso, pusa ay ibabalik lamang sa may-ari matapos magbayad ng multa. 500 para sa rehistrado at bakunadong hayop. Sa kaso ng hindi rehistrado o hindi nabakunahan, ang multa ay magiging 1,000 pesos. Section 9, Animal Impounding Center, pagkulong sa mga askal at pag-aampon sa mga nahuhuling hayop. Paragraph M, kung nais ng may-ari na kunin muli ang kanyang hayop, siya ay magmumulta ng
500, 1,000 at certificate of redemption. Lahat ng hayop na mariredeem ay may-ari ng may-ari ay makakatanggap ng libreng gamot laban sa mga parasitikong panlabas at panloob. This internal inconsistency make implementation impracticable and legally defective. Section 5, mga tungkulin na pananagutan ng may-ari ng may alagang hayop. Paragraph B, panatilihing nasa loob ang kanilang bakuran, nakasaradong lugar o may tali ang kanilang alaga. Ang aso o pusa na ligaw ay ituturing na pampublikong istorbo at maaaring kumpiskahin. Kagalang-galang nating kalihim dahil napakadami pala ng mga pagpuna, kaya ito po ay nabito ng ating kagalang-galang na punong bayan. Makikibalik na lang po sana ng buong kopya sa ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan for proper review and for proper appropriate na pagtatama ng kanilang mga article at mga sumusunod na mga kadahilanan. Mayroon pong mungkahi ang kagalang-galang Konsehal Portia Lumbides na pinangalwahan ng kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay sa pagsasara ng ating pagpupulong. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.